Ko, nagutas yung ulingan ko. Laki. Kakabalik ko lang galing ng barangay eh. Oh. Yan po. Pag ito pinabayaan, nako. Masyadong malaki na. Abo ang abutin ng aking uling nito. Hindi na natin ito mag-video. Masyadong malaki na kasi. Kaya gawin natin ay tatabunan niya ng mga ano, tawag doon. Mga ano ng buko. Daming dahon. Buti na lang na ubabalik ako agad. Hindi, nako, abo ito yung dami. Oh no. Oh no talaga. Oh no. Kaya pa kaya ito? We'll see. Pag hindi makaya to, naku. Kaya ko yan. Kaya ko pa yan. Ako pa. Kahit ganyan kalaki yan. Kayaanin pa yan. Yan po. Wala. Simple lang. Yan, kaya ko yan. Puti na lang. Oh, yan po. Yan ang dahil. Nako. Puti na lang yung nakabalik ako kaagad. Kung hindi, nako. Dito na talaga. Oh. Ay. Buti na lang. May reserve akong dahon dito. Eh kung wala, ubos. Nako. Hirap ng kalagayan kung nagbibideo habang gumagawa nito. Wala nang magawa. Kasi nga, dyan na yan. Nako. Nako talaga. Bilis na uling dyan na area. Ganito pala. Oh, yan. Pero pag medyo kabado ka, hindi prepared, sabi mo laki na ng apoy. Wala sa amin yan. Napakasimple lang. Nakaw. Dito na oh. Kunting dahon pa. Kaya yun, dapat talaga bantayan. Mga kaagri. Wow. Yun. Yun lang. Nahabak talaga dito. Pati dito. Bilis lang paglamo ng apoy dito. Yung isang kamay na sa pala, yung isang kamay na sa cellphone. Kaya pa rin. Ko. Yan. Nag-stop na siya. Sabi ko nga, mga 6 ako babalik eh. Hindi na rin siguro mabubutas eh. Wow! 5:30 na ako umalis ng barangay eh. Pagdating dito, laki na ng butas. Malamang hanggang hating gabi, bantay sarado to sa akin. Pag ganito. Pero okay na rin yan mga ka-farm pag medyo nag-ano na siya. Ayan mo sa gitna oh. Tingnan nyo. Bumaba na yung gitna. Bumaba na siya. Buti naman pag nababa na lahat. Magbubutas man siya. Konti na lang. Maliit na lang. Hindi siya malaki gaya kanina. So yun. Wow. Ito. Pag hindi ka maagap, pag manili ka naman ng after 2 hours, malamang mga 3 sako lang naabo. 3 hanggang 5 sako.
abo lang yun. Sayang. Oh, gumanda na ulit yung ano niya, takbo ng kanyang apoy. Buti na lang may reserve na tayo dito, kaya pag nag-uling po talagang may reserve tayong para dyan. O para ano kaagad, bigyan ng pansin kaagad mga ka-agri. Yun po, nadat na natin yung ating ulingan. May napakalaking butas dito. Yun yung sinasabi natin sa part 1 ng video na ito na ipapalabas sa 27 February. Ito baka February 28. Ay, itong 17. Ngayon maaga pa. 11 pa lang ngayon. O yan, gumanda na ulit yung kanyang usok. Kanina maliit yung usok. Pag may lumalabas kasi apoy sa gitna, liliit yung usok. Kasi yung concentration ng hangin paakyat na. Yun pa nga ka-farm, mga ka-agri. At dire-diretsong maabo yung mga nakain ng apoy doon sa gitna. Malamang pag ito ay aking na-harvest, may makikita talaga ako dyan sa gitna na naabo na. Kasi kahit 1 hour lang or 30 minutes lang na may ganun kalaki, may abo talaga. Alam na natin, basta ulingan may abo talaga yan. Pero yung ibig ko sabihin, uling na sana, naging abo pa. Yun yung ibig kong sabihin, mga ka-farm. Tingnan yung usok ko, grabe. Mag-isa na naman tayo dito. Ang time po natin mag-aalas 6 na ng hapon. Buti nilang kanina nakita ko dyan banda yung buwan, full moon yata. Sabi ng iba, nakakatakot daw. Yan yung gusto ko eh. Yung full moon sa gabi para dito may kunting sinag. Ang problema lang may may clouds tayong pakunti-kunti. Baka mamaya medyo madilim na rin. Sana pag na-harvest ko ito walang ulan, kasi pag rainy season mag-harvest nito napakahirap, mga ka-agri. Kasi estimated po natin itong ating ulingan ay mga nasa 10 sacks pag na-harvest ito. 10 sacks to 11 sacks, mga ganun kadami siguro. Tingnan nyo naman yung usok nyo, grabe oh. Kalakas ng usok nyo. Oh, ganyan kalakas kumain yung apoy sa loob. Oh, ayan. Kasi pag ganito na natural lang, kasi po walang hangin ngayon eh. Mayroon hangin pero hindi gumagalaw. Ito yung maganda sa ulingan na tingnan nyo, hindi gumagalaw-galaw yung mga dahon. Yan po yung ganda sa ulingan. Pag hindi siya masyadong hinampas ng malakas na hangin na naturally nagbo-burning sa loob, maganda po ang uling kaysa malakas yung hangin. Pag malakas po yung hangin, ginagawa namin, tinatakpan namin yung ibang area para po hindi ganun kadiretsahang tama ng hangin sa loob, para ma-maintain namin yung talagang natural lang na takbo ng kain ng apoy sa loob, para yung mga uling hindi siya durog-durog. Kasi pag bigla ang apoy po, durog-durog yung mga uling, hindi po maganda. So yun sa mga experience namin sa tagal na namin nag-uuling, ganun po. Yan ay turo na rin sa amin ng mga unang expert sa pag-uuling, at ina-adapt na lang namin. Uy, makulimlim na talaga sa aso, makulimlim na. Pero ang ganda malinaw pa sa ating cellphone dito sa video natin, so okay na okay pa. Umakyat na yung lahat ng mga manok namin sa taas ng mangga dun sa tabi ng bahay namin. Oh, sige po. Turo ko kayo konti papunta dun sa Kamalig, sa kubo dun sa ilalim. Mula po yan dito tayo dadaan. Yan po, ito yung daanan. Yan po, dito na rin kami dati nag-uuling ni Sir Agri and Adventures dun sa taas, pero ngayon ay nag-uuling dun sa kabila sa kanyang park, para may pakita po ninyo kung anong distance yan mula dyan papunta dun sa kubo ko. Nasa mga around 30 to 40 meters pa. Pag natulog ako mamaya dun sa kubo sa ilalim, mga ganyan pa kahaba yung lalakarin ko papunta dito pag mag-check po ako. From time to time po kasi mag-check na ako yan, 30 minutes check. Pero pag medyo bumaba na halos lahat ng parts niya, kahit every 1 hour or every 1 hour and a half, okay lang. Kasi kahit magkakabutas, hindi na malaki yan yun. Hindi na masyadong maging abala.
Yun mga ka-agree. O ayan o. Yung aso namin makulit. Tahol ng tahol. Makulimlim na eh. O yan. Pagdating dito medyo makulimlim na. O. Ito yung goat house ko. Yun naman yung goat house ng tatay. Yung sa sentro, yun naman yung kubo. Diyan sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Umakyat na yung mga chicken. Shut up, shut up. Igor. O, ayan po. Narinig kasi ako ng mga kambing ko dyan. Okay. Hanggang dito na lang muna mga ka-farm. Narinig tayo ng kambing natin. Kaya yan. Meme na rin sila ng meme. Ba't mo ako tinatahol ah? Ha? Talaga itong mga babies ko dito. Dami naming aso dito. 6. Hanggang sa muli.